Sa tuwing may healing session si Brother Charles, napupuno ang espasyong ito ng mga tao. Umaasa na gagaling sila sa pamamagitan lang ng mga kamay ni Master. Ang babaeng ito, dating pasyente ni Master. Nagwawala. Sumisigaw. Pero sa mga haplos ng kamay ni Charles, unti-unti itong kumalma. Pinarusahan ko siya. Humingi din ng tulong ang babaeng ito kay Master. Katulong pa rin ang kapatid na si Grace. Sinubukan nilang palayasin ang masamang espiritu. Love inis ng Diyos nila ginatag. Wala sila yung karapatan. Iba ang mundo namin. Ang bawat salita na galing sa demonyo, sinasagot ng dasal ni Master. Huwag yan. Ayoko yan. Sunugon na lang niya siya. At hindi man nakikita ng mata ng tao, sinusunog na raw ni Brother Charles ang mga sumasanib na dyablo. Para tuloy maibalik sa normal ang pasyente. Nang mahimasmasan, isinawalat ng pasyente ang karanasan sa kuko ng demonyo. Nag-aalala na ako nung kasi nung isang beses natulog ako, paggising ko, may gumising sa akin. Parang man na half dream or something, no? So, yung subconscious mind siguro. Yung gising na yon, may maliliit na, ganyang kaliit na babae, madami. Fairies. Black siya. O black siya, red ang skirt, white ang blouse, and then nakagano ng kamay. Ang dami nun, I will kill you. May boses. Karamihan sa mga nagpapagamot kay Brother Charles ay nagpupunta ng personal. Pero dahil sa teknolohiya, ngayon may paraan na raw ang mga pasyente para mas madaling makapagpagamot. Mostly is through text, no? Or sa phone or sa internet, no? Sa Facebook ko. There is what we call yung distant healing. Uso na rin ngayon sa internet ang tinatawag na cyber exorcism. Ang pagpapalaganap ng paraan para masupil ang dyablo gamit ang mga websites. Ang daming fake eh. No? Ang daming fraud dyan. Yung mga iba, nagpapakungwari lang. Isa sa epekto ng cyber exorcism, madali kang nakakahanap ng serbisyo ng mga exorcist. Sinubukan namin ito. I think parang siyang commercialized na, no? Here, no, here, it's all for free, no? At saka, yung purpose ko talaga, I want to share, I want to spread. Ang simbahang Katolika sa Pilipinas may itinalagang Ministry of Exorcism na naatasang lumisponde sa mga kaso ng sanib. Hindi rin kasi lahat ng tao otorisadong kausapin ng dyablo. Kaya yung ginagawa ng ibang albularyo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, ay hindi, that's not a deliverance prayer. You are appropriating for yourself power that is not yours. Okay? At doon delikado. Do not enter to an exorcism because that is not for you to appropriate the power of an exorcist. Kahit sino pwedeng saniban, pero bukod sa masasamang espiritu, may mas malaking kalaban pa ang bawat tao. The more important battle is the battle against sin. And realize that though not all priests are exorcists, all priests have the power to absolve in confession. And that is what people don't realize. That is the greater battle. Ito raw ang madalas nating nakakalimutan, ang ihingi ng kapatawaran ng ating kasalanan sa may kapal. Kaya nagiging lapitin di umano ang mga tao sa mga anino ng dyablo. Pero hanggat may karamdamang di kayang lunasan ng tao, patuloy na darating ang mga tao sa bahay ni Brother Charles sa pag-asang sila'y mapapagaling. Hanggang buhay pa ako. Ayan yung love ko sa mga tao, especially those who are poor, na wala silang pera, magpapagamot,
ayan na yung purpose ko sa life ko. To save, to help. Ang laban sa masasamang espiritu ay isang pagsubok na susukat kung gaano nga ba katibay ang ating pananalig sa Diyos. Ang pagbabalik loob, pagpapatawad, at pagmamahal na itinuro sa atin ng Poong May Kapal, ang tanging susi para makawala sa mga kuko ni Satanas. Sabi ko sa sarili ko na sana balang araw hindi tayo maghirap. Makakarating din tayo sa maginhawang buhay.